Rin po natulog. Nilag na. Dire-diretso na. Wala yung pag naulog sa kung dadampupin, pero pag siya naulog, hindi na. Hello po. Sabi niya, itutulak daw niya ako sa kalsada para May makuha. Matawag ako ni Baka may roll call eh. lalo kay kuya, kasi assignment, hindi ko pa nga nakakagulat minsan eh. Sabi ko, ano ba yun? Kuya, Baka ma-roll call tayo eh. lagi akong bumibili dyan. Sa siguro next week nagpapatis. Good morning po everyone. We request everyone to stand up po in this wait po sa iba. We welcome you po sa GCC for today. And we welcome din po natin ang makasama natin ngayon sa live stream. And truly this day is this day is the one and Lord para fellowship at magpuli sa Kanya. We're thankful that we have this opportunity to gather this day. So let's start singing. Gamitin po natin ang mga kamay, ang palakpak. Water. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Sing our God's greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God is greater. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand against? Our God is greater. Our God is greater, our
good, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Lord, prepare our hearts and bodies to give the best and worship you in spirit and in truth. Let's sing this song. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. For the last time, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. For the last time, worship. I worship your holy name.
wisdom, Father. And their hearts and hearts will hear your word as we also listen to you. And your word for today this morning. Thank you po na nakapunta pa ako mo at itong nangyayari for the rest of the day and once again, Lord. Thank you, Lord, and we love you. We give all the glory to you. This day we pray. Amen. Ikaw na rin ako. Hindi pa po yung mga kids po natin. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Kat, pwede mo ba ulit ikutin para makapag-good morning sila at makakita yung ating mga kapatid. Nagpapasalamat tayo. Hindi ko mag-isip na bahay ni Kuya o ni Kuya Rudy at ni Ate Tina o of course yung family nila ay maging tahanan, lugar ng ating pananambahan, maging yung aming tahanan at saka yung bahay. Talagang ang Panginoon tayo gumagalaw. So binabati po natin sila at hindi mga kapatid natin sa ibang bansa, sila Kuya Jojo, sila Ate Marina, yung kanilang pamilya, at siyempre po yung iba po mga kapatid natin sa mga iba't ibang mga lugar. Kaya lagi tayong kakaway-kaway. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. At last Sunday, of course, ang message po natin ay angels and demons. Sabi ko, itutuloy ko, ang piano ngayon ay demons. Then later, I realized, bakit? So, okay na po yun. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa eschatology at saka future events. Nung nakaraan ay at least nakita po natin at ang banal na kasulatan ay nagsasabi tayo po ay sumasambalataya na mayroong mga anghel at mayroong din naman mga fallen spirit, and of course there are demons, and of course the Satan and the devil is alive. At ang sabi nga ni Pedro ay is a roaring lion. At tayo po ngayon, na pag-aaralan natin ay eschatology, o kaya po ito ay may kinalaman po doon sa future events. So, yan po, future events or last things. Ibig sabihin, yung mga bagay na mangyayari pagkatapos na tayo po ay habang naghihintay hanggang dumating ang ating Panginoon. So, tayo po muna ay manalangin at humingi po tayo ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa bawat isa na nandun ito. Ang inyong pong pagpapala at pagtutulong at pagkalinga ay sa bawat isa po sa amin. Ganun din po yung mga kapatid po namin paparating at kapatid po namin na mga nanonood sa live streaming, maging dito po sa Pilipinas at sa ibang lugar, dahil ko po na sila po ay magpapalay. Naalala po namin ang mga may problema, may karamdaman, at kayo po ay alam namin na Diyos na siyang pwede magbigay sa amin ng kagalingan sapagkat wala pong imposible sa inyo. Lahat ng bagay ay hindi pong kaya sagutin, lahat ng bagay ay kaya pong ipagkaloob sa amin ayon po sa inyong mabuti at ayon po sa inyong kamay. Pagpalain po ang aming pag-aaral sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, future events or last things. Kasi kung tutusin, tayo po ay naghihintay sa mga bagay na darating. Okay? Sa pag-aaral po sa Bible School, may term po dyan, ang tawag ay eschatology. Sabihin nyo nga, eschatology. Okay, nang ibig sabihin, pag-aaral po yan ng mga bagay na mga darating o yung tinatawag na future events or yung mga bagay na mga panghuling kapanahunan na. Okay. So, tayo po ay hindi lamang nakatingin at nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon dito sa lupa. Kasi ang talagang major na ating pong sinasampalatayanan ay ang pagbabalik ng ating Panginoon at ang ating pamumuhay kasama ng ating Panginoon at sa darating na habang buhay ay kasama natin ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Sabi nga ni Pablo, kung tayo po ay nakatingin at sumasampalataya dito sa lupa lamang sa ating Panginoon Kristo,
tayo na po ang pinakakawawa, ang sabi niya. We are more miserable, no? Most miserable here on earth. Kasi may pananampalataya tayo sa Diyos, pero wala tayong inaasahan. Tayo po ay mayroong inaasahan. Ang ating pong pananampalataya at buhay dito ay pansamantala lamang. At ang sabi nga, napakaikli ng buhay natin dito sa lupa kumpara doon sa tinatawag na from everlasting to everlasting. At ang ating pong sinasampalatayanan ay ang tinatawag na buhay na wala hanggan. Kapag tayo po ay kinuha ng Panginoon at wala na tayo dito sa lupa, ang ating pong katawan ay nananatili, pero darating isang araw, tayo po ay later, bubuhayin. Pero ang ating espiritu, kaagad, ay kasama ng Diyos. Ganun po ang pangako at pag-asa na meron tayo. Ano man ang mangyari, makakasama po natin ang ating Panginoon. At ang ating mga mahal sa buhay, ng mga nauna na, ang sabi po, makakasama natin sila. Hindi na po masyado issue sa akin na sila ba'y makikilala ko, sila ba ay, ano ang aking relasyon sa kanila. In fact, ang relasyon po natin, tayo po ay mga anak ng ating Panginoon, at dahil tayo po ay nasa langit na, maganda na po ang ating kalagayan mo. Ang sentro po natin ay walang iba kung hindi ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Meron po akong tanong sa inyo. Wala kang tanong, nangangamot na. Okay. Ano po yung mga major na future events na alam nyo na darating? Ibig sabihin, mga pangyayari, maging mararanasan natin o kaya hindi natin mararanasan mga bagay na mangyayari na nabasa nyo sa mga kasulatan o narinig ninyo sa mga tagapagturo at pangaral na darating na hinihintay natin na sinasabi sa mga kasulatan. Kahit hindi sunod-sunod. Ano yung tinatawag na future events? Main events? O yung tinatawag na at least kasama sa last things? Rapture. Okay, so maraming sumagot sa atin, rapture. Tama po. Mababasa natin mamaya yung rapture. Pag sinabing rapture, yung pag-agaw. Kahit ngayon, pwede po tayong mag-rapture. Sa iglap mata, isang mata, pwede tayong mawala. Marahil may napapanood kayo sa YouTube o kaya movie about rapture. Na kung saan, buti na lang, yung pastor na nangangaraw, biglang naging damit. Nawala na. Salamat, no? At saka yung mga ibang kasama, mga kapatid, at sa mga nagkaroon ng chaos, kasi nawala silang bigla. Mababasa po natin yung tinatawag na pag-agaw sa Tagalog at sa Ingles, rapture. Isa po yan sa darating na hinihintay natin. Meron pa pong iba na mga mangyayari dito sa lupa o kaya mangyayari doon sa langit na mga tinatawag na future events or last things. Great Tribulation. Okay, so merong tinatawag na Great Tribulation. Mababasa po rin natin ngayon sa pag-aaral natin sa Tagalog yung tinatawag na taon ng o dakilang at taon ng kapighatian. Ilang taon yung tinatawag na tribulation? 7 years. At yung tribulation na 7 years sa Tagalog ay tinatawag na kapighatian. Kaya pag tribulation, ibig sabihin, mahirap yung buhay niyan. 7 taong kahirapan. 3.5, napakahirap. Yung 3.5, sobrang hirap. At salamat, mamaya mababasa natin, tayo po sa mga NCCC at mga kapatid po natin, ay hindi po naniniwala na tayo po ay dadanas ng tribulation. Ayon po sa minabuti at pangako ng ating Panginoon sa atin. Kung gusto niyo pong danasin, kayo na lang. Okay? Pero ang tribulation po ay napakalinaw na tayo po ay hindi dadanas ng tribulation. Bahala na po yung iba mag-interpret yan. So we have rapture, we have tribulation, ano pa po?
Marriage. Oh, may narinig ako dito. Ano yun? Meron din ako narinig doon. So, merong millennial kingdom. Sabi ni Raquel. Ang millennial kingdom, ibig sabihin, yung millennial, ilang taon yan? 1,000 years. 1,000. So, mas magaang na sabihin, we have a 1,000 years na hinihintay, yan ay paghahari ng ating Panginoon for 1,000 years. Pag-aaralan din natin, mababasa natin, parang binubud ko na, no? Parang basahin na lang natin mamaya, na yung 1,000 years, sa iba, hindi sila naniniwala dyan. Para sa kanila, symbol lang yan. At ito na yung parang tinatawag na 1,000 years or so. Hindi sila naniniwala dun sa literal na bilang ng 1,000 taon. Tayo po, naniniwala? Amen. Yes. Tayo po ay naniniwala na doon sa tinatawag na 1,000-year reign of our Lord Jesus, dito po sa lupa, magkakaroon ng kapayapaan. Okay? So, hinihintay po natin yung pagdating na yan ng 1,000 years. Narinig ko kay Dang, ano sinabi mo? Marriage supper. Marriage supper of the Lamb. Meron pong tinatawag kasi na marriage supper of the Lamb at saka yung pagbibigay ng reward o yung bima. Okay. Ang hindi ko alam kung yung marriage supper of the Lamb kasabay niyan o yung pa'y susunod. Ano? At titignan po natin yan. Pero meron pong marriage supper of the Lamb at saka meron pong tinatawag na bima yung pagbibigay ng reward sa atin. Meron ba? Meron. Ano pa? Paano yung new heaven and new earth? Second coming. Okay, yun na yung dulo. Okay? From everlasting to everlasting. Doon ay mababasa, and the book was open, and another book was open. And then the earth, di ba yung lupa, at saka yung, ay ibinigay nila yung kanilang, yung kamatayan, yung mga namatay, at sila ay inutulan. At pagkatapos si Satanas, ay dadali na sa dagat-dagatang apoy. From habang buhay. Kasama po yung mga hindi sumampalataya at yung mga anghel na kasama niya. At tayo po kasama ng Panginoon habang buhay. So yun na po yung dulo. No? At sabi natin yun na po yung everlasting kingdom. So ano po hinihintay natin? Yung sunod-sunod, ang hinihintay natin ngayon, rapture. Ngayon, may mga signs before rapture. No? Yung iba, tinitingnan nila yung sign ng tribulation. Aba, hindi tayo maasaro kasi mas mabigat yun. Maaaring mga pasimula ng mga signs na meron tayo makita na pwede nating masabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, pag malapit nang dumating ang Panginoon, hinintay natin na pwede na po tayo mawala, rapture. So, ang pinakaunang event, rapture. Kailangan mawala muna tayo dito bago magkagulo. Okay? Maaaring may mga signs na makita tayo, pero mas matindi na yung mga darating kasi kapag tayo po ay na-rapture, ang kasunod po, tribulation. Pag tayo ay na-rapture, dinala sa langit, okay, nandun po yung tinatawag na judgment seat of Christ. Ibig sabihin, hatulan po tayo, hindi para mapunta sa impyerno. Titingnan po yung ginawa natin, mabuti man o masama. Bibigyan tayo ng reward. Okay? So, yun po yung time na nangyayari noon. At habang sa baba, ay merong tribulation. Yung mga may iwan, okay, at saka yung mga mabubuhay dyan, ay talagang dadanas po sila ng mga hirap. Meron po bang maliligtas during rapture? Yes. Yes, ayon po sa payag, meron po na talagang mga nagtiis na kung saan, ay tribulation, na mga nagtiis during that tribulation at sila po ay ililigtas ng ating Panginoon. Pero napakahirap niya, no? ng talagang buhay po dyan. And then, after that, nung tayo po ay nasa taas, giving up reward, babalik po tayo kasama ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na second coming. Okay? Ng ating Panginoon. Nakasama tayo at maghahari siya ng 1,000 years.
Diyan walang gera, mayroong kapayapaan na mabasa natin. After 1,000 years, eto na naman. By the way, nasaan si Satanas nun? Kasi ang sabi po, wala siya dyan. Kasi magre-reign ang ating Panginoon. Ang sabi po, siya po ay iuhulog doon sa tinatawag na bottomless pit. Ibig sabihin, balon na walang lalagpakan. No? So, tapos, after 1,000 years, well, matagal pa yan, pakakawalan ulit. So, dadami na naman ang mga tao, at marami na naman mga, at magre-rebelde ang tao sa Diyos. Then, gigirain ito. At pagkatapos, nagiging yung sumpa ng ating paano, at judgment, gugunawin, at pagkatapos po, yun na sa Satanas, ay hatulan na ang bawat isa maging Satanas, at sila po ay dadalhin sa dagat-dagatan. Pusong prayer na yata tayo. Okay. Ano ang statement of faith natin? Tayo po'y naniniwala at sumasampalataya doon sa tinatawag na blessed hope of the church. Yan yun, ayun. The rapture. When Christ will gather His church unto Himself before the tribulation. Ay, maganda pa rin na pag-usapan natin. No? Before the tribulation. Following the tribulation, Christ will return to earth to establish, ayun, His 1,000 years reign or millennial kingdom. Ultimately, God will be victorious over Satan and his followers. In the end, God shall eradicate o alisin, pupuksain, sin and death, and will establish a new order by way of the creation of new heaven and new earth, where God will dwell among His people for all eternity. So yung dulo, yan na po yung kunento natin kanina na pang-tapos na. Kaya ito po yung medyo na ating sinasampalatayanan. Rapture, tribulation, 1,000 years, and then after that, yung tinatawag na new order, new heaven, and new earth. Okay? So yan po yung simple statement po natin doon sa tinatawag na eschatology of future events or last things. Eschatology, ang sabi po, pag-aaral po yan ng last things or end times, including the return of Christ, final judgment, and the ultimate destiny of humanity. Saan aklat po nababasa yung tribulation na masasabi natin at saka yung tinatawag na final judgment? Yes, marami po niyan sinasabi ay sa aklat po ng Revelation. Saan po matatagpuan ang aklat ng Revelation? Last book. Tama, sa Biblia. Saan mo ka? Last book. Sa dulo. Okay? Ano po yung unang aklat natin? Genesis. Ano po yung panghuli? Revelation. So tama ang Biblia, no? Kasi the beginning of beginnings, Genesis, which means beginnings, and then Revelation, of course, yung paghahayag, yung katapusan na mangyayari. Kaya tama po ka ng kasalatan. From Genesis to Revelation. Yung pinatawag natin na mga pasimula hanggang dulo, kaya meron po tinatawag na dispensation. O kaya yung tinatawag na season. Dahil may mga panahon, iba't ibang panahon. By the way, ano po ang panahon natin ngayon? Habang naghihintay tayo sa rapture, anong season to? Well, sabi nila, season of grace or tinatawag natin church age. So, ito pong panahon natin po ay church age. Ngayon lang po nag-exist yan nung ating Panginoon ay umakyat, ang Banal na Espiritu ay bumaba, kasama ng mga alagad at mga sumampalataya na nagpasimula na po yung church. So, church began in time ng ating mga alagad during Pentecost, ng pagbaba. Yun po yung technically na nagsimula yung church. Wala po yung church ng Old Testament. Kaya huwag tayo mag-i-interpret ng church dun sa lumang tipan. Ang lumang tipan, of course, mostly talks about kanino po? Anong bansa? Israel. Bansang Israel. Okay? From Genesis, nagsimula, hanggang tuloy-tuloy na po yan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So, Old Testament is actually for the nation Israel. Lahat po yan ay
history at events na may kinalaman sa mga pangyayari sa experience na darating at dumating na sa Israel. May pangako pa po ba ang Diyos sa Israel? Yes, may darating pa sapagkat mababasa rin natin, no, sa paulit-ulit sila po ay na-scatter, kumakalat, then later on po sila po ay tinitipon muli ng ating Diyos. At meron pa pong pangako na sila ay titipunin muli. Ngayon po, may bansang Israel, wala. Meron. Kung ako nagkakamali, May 1945, nagkaroon sila ng sariling bansa na actually, yan po ay nakasulat sa kanilang nakasulatan at pangako na sila ay muling iipunin. Ano po? Kaya po, paulit-ulit sila po iniipon ng Panginoon. At ang pangako po na nabasa ko din po, sila po ay iipunin ulit, maging po yung tinatawag na mga nawala na. No? Lahat ay darating at pagkatapos gagawin po sila isang malaking bansa. So, yan po yung tinatawag na eschatology. Kaya ang bibigay po sa atin na pag sinabing eschatology, yung pag-asa at perspective na magmo-motivate sa atin na tayo po ay mamuhay dun po sa kalagayang panglangit nating mararanasan. Alam nyo, actually, lumalaki po ang problema natin kapag dito lang tayo nag-iisip. No? Kapag araw-araw isipan natin nandito lang sa lupa, kalagayan natin, aba bilang mga anak ng Diyos, hindi po. In fact, wala pa sa kalahati at higit pa yung kagandahan na ating mararanasan kumpara po sa experience natin dito sa lupa. Ang iba po na masabi natin in-establish na religion, mayroong iba na mga evangelical community na hindi po ganito ang kanilang sinasampalatayanan. Pero marami po at least na mga katulad natin na mayroon po tayong napakalaking pag-asa na hinihintay na pagdating ng ating Panginoon. At one time po, just this week, nakapag-dedicate po ako ng isang building, parang tinatawag yan ng apartment, o kung ano man yan. At dun sa mga inimbitahan, ayaw ko lang magitin yung kanilang reliyon, sila po ay mababait at mabubuting mga tao. Pero nakakalungkot sapagkat wala po silang assurance ng kanilang kaligtasan o pag-asa. Of course, they smile, they pray, and they talk about God. And they also talk about salvation. The only thing that matters, yung problema lang nila, hindi nila alam. At ang sabi na kalungkot, walang makakapagsigurado at makakaalam ng kaligtasan natin. Pwede po ba isang taong mabait ay mapunta sa impyerno? Yes. Yes. Ha? Yes. Yung mabait na mabait. Yes. Yung pinakamabait. Yes. Ha? Yung pong masama, pwede po bang maligtas? Yes. Yung pinakamasama, Yes. pwede po ba? Yung pinakamasamang masama, pwede po bang maligtas? Yes. Bakit po ganyan ang sagot natin? Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaligtasan natin ay hindi nakabase sa ating mga ginawa. Ang kaligtasan natin ay nakabase sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Sa krus. Kaya po, ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya at biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yesus sa pagbabayad niya doon sa krus para mamatay sa atin at mabuhay na maguli, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya hindi issue sa Diyos ang kasalanan natin ngayon. Amen. Kasi from past, present, in the future, it has been covered and forgiven because of the Lord Jesus Christ. Yes, He can discipline us
ano po, sa mga ginagawa nating mali o kasalanan. But we are already forgiven. Kasi we are living by grace. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya, masisigurado natin yung pag-asa natin sapagkat pinagkaloob sa atin yung tinatawag na kaligtasan. Para bang nagme-may-ani ka ng lote. Pero kakabaka ka kasi hindi mo hawak ang iyong titulo. Kasi yung title na nakasulat sa pangalan mo ay pinangahawakan mo na ikaw ay nagme-may-ari ng iyong tinitirahan. Meron ba kayong title na pinangahawakan nyo? Ng titulo ng lupa? Pakita sa kamera, hindi mo kayo ayan, may mga title kayo. Wala ako niyan. Wala Kung pa. ayaw niyo niyan, akin na lang. Ngayon, nagbabayad ng tinatawag na tax declaration na nagsasabi na ikaw, yung may-ari niya, binabayaran niya, minimaintain. Ngayon, tayo po, titira tayo later on dito sa lupa kasama ng ating Panginoon. At meron tayong tinatawag na eternal life. Ang binigay po sa atin na titulo na tatak sa atin, alam niyo ba kung ano? Ang banal na Espiritu. So, every one of us, lahat ng sumampalataya, ay magmamana ng kaharian at magmamana ng kaligtasan, bawat isa sa atin na tinataglayan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, kung kasama natin ang Diyos, meron po tayong tinatawag na assurance of salvation. Kaya masasabi ko, ligtas na ako. Amen. Kasi ang banal na Espiritu, pinangako ng ating Panginoon, sa sinumang sumampalataya, you will be born again and the Holy Spirit will indwell in you. Kasama natin. So there is assurance of salvation, hindi po dahilan sa church, di sa relihiyon, kung hindi sa pangako ng kanyang mga salita sa banal na kasulatan ng bawat isa sa atin ay meron pong tinatawag na kaligtasan. Ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, and then sooner, yung ating katawan, bubuhayin, bibigyan tayo ng bagong katawan, at tayo po ay mabubuhay kasama ng ating Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Malapit na po yan. Darating yan. Sa ayaw at sa gusto natin. Bakit? Kasi lahat po tayo talagang iiwanan natin yung lupa natin. Katawan. Kaya po tayo nagkakaedad. Dahil po sa nangyaring kasalanan at nagkaroon ng kamatayan. Kaya salamat, meron tinatawag na future events or eschatology na pinangako sa banal na kasulatan na darating. Ang biblical foundation po, pag binasa niyo yung Isaiah 11, 1 to 10, marami po yan na mga prophecy. Dito po sinabi ang pagdating ng ating Panginoon. Parang binabanggit po yan na kung akong tatanungin, maybe it talks about 1,000 years. Kasi po magkakaroon ng tinatawag na harmony of creation na kung saan yung mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan. At nabasa ko po sa Isaiah 11, yung mga hayop nagkabati-bati din. Yung mga leon, pwede nilang makasama yung mga kambing o yung mga tupa. Ano po, yung mga ahas, pwedeng paglaruan yung mga bata. Yung pong mga leopard at iba pang mga mababangis na hayop, pwede silang makasama ng baka. Ngayon po ba pwede mangyari yan? Ay, mababagsik yan. Leon na, hirapan tayo. Ano po, nakakita na po ba kayo? Trainon. Nilapa ng leon. Hanggang ngayon po ba, sila po ba ay pwedeng makasama ng tao? What about po yung mga cobra at mga snake? Gusto niyo po bang katabi sa inyong pagtulog? Ako, ayoko. Mayroong mga iba, may mga sawa. May alaga silang sawa. At katabi pa nila. Ayun, pagising, wala na sila. Nasa loob na sila. Ano po? Bakit po? Kasi po, yung panahon na darating na ang mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa at walang gera,
Okay? At ganun din mga bansa, at ganun din yung mga hayop. Mababasa po yan, Isaiah 11, 1-10. Magkakaroon ng harmony. Bakit po? Yan po ay pinangako sa pagdating ng ating Panginoon. Meron pa po Ezekiel 37, 1-14, foundation po ng tinatawag natin prophecy or eschatology, na sinasabi po dyan, yung mga patay na, lalo na po yung mga Israel. Alam niyo, pag titingnan natin, naalala po ninyo yung tinatawag na genocide ng panahon ni Hitler? Panahon ng tinatawag na World War II? Ilan pong mga Hudyo ang mga napatay dyan? Millions. Millions. In fact, unang narinig ko, 5 million. Then later, 6 millions. At masabi po natin, higit pa. Naalala ko po yung presidente natin, I think it was Duterte, pumunta po siya sa Israel at meron po doon na nakasulat lahat ng picture ng mga Hudyo na mga nandun. In fact, nakatayo ka at nababasa mo yung mga tao na mga bata, teenager hanggang matanda at nandoon milyon na nakasulat sa dami ng mga namatay. Grabe po. Naging po yung mga namatay sa Vietnam, ng mga Amerikano, meron din silang mga nakasulat na mga pangalan. At in fact, nakakita ko ng picture, kaya na July 4 sa Amerika, kung saan, of course, yung mga sundalo, pinangyari sa kanila. At imagine, mababasa natin ang mga kasama natin o kaya mga manin sa buhay yung pangalan at pagkatapos nandoon, maaaring anak nila, kapatid nila, kamag-anak nila, kaibigan nila na magbabasa. Dito po sa Ezekiel, ang mga Hudyo na mga namatay na at buto na at wala na, mababasa po ninyo, bubuhayin at bibigyan na hininga ng Diyos. In fact, napakaganda po ng pag-depict o pag-illustrate ng Ezekiel 37. Kung binasa ko po kanina, at yung mga nakarapa, na kung saan, yung mga katawan nila, yung buto nila ay mabubuhay, magkakaroon ng sino, yung parang laman loob, yung mga litid, at magkakaroon ng laman, unti-unti, at pagkatapos, bibigyan sila ng hininga. Nung binabasa ko, parang pinikula, no? Mabubuo. Kaya po, masabi natin, mangyayari yan kung tayo po ay hindi na natin abutan ng pagdating ng ating Panginoon, o kaya ay yung mga mahal natin sa buhay, magkakaroon po sila ng katawan. Yung po kanilang mga buto ay bubuhayin. Teka, paano po yung tinatawag na, ano nga ba yun? Yung kiniremate. Problema niyo po yan. Alam niyo, pinagtatalunan niya. Yung cremation at saka yung libing. Anong gusto niyo? Ililibing kayo o i-cremate? Dito, cremate. Dito, libing. Ha? Kasi may mga Kristiyano po nagtatalo niya. Okay? At iba naman, ini-cremate kasi po, mas mura yung cremation kaysa libing. Okay? In fact, parang mas mahal pa yun. No? Pero yung iba po, may dahilan sila kung bakit gusto po nila ay cremate. Meron po akong mga kaibigan at missionary, yung mga mahal ko sa buhay, pinaremate. Meron din po kami, mga magulang po, sila po yung inilibing. Okay? Depende sa budget. So dito, walang budget cremation. Dito, may budget living. Okay? Pero hindi pa dumating ang Lord. Ngayon, pag tinanong natin, pag po ba tayo ay namatay, o isang taong namatay, of course, ibig sabihin ng kamatayan, pag-ihiwalay ng kaluluwa at spirito. Anong gagawin sa kanya? Ililibing siya o kay-cremate. Pag lumipas ang maraming taon, halimbawa, yung mga, missionary namin, maybe 15 years ago, 20 years ago, na-cremate siya, may missionary naman kami, inilibing. Ano na po ang itsura nila pareho ngayon? Yung pong mga namatay na hindi kiniremate, na libong taon na, nasan po sila ngayon? Sila po ba'y buo pa rin yung buto nila?
Wala lang. Hindi na. Kinain na ng lupa. Matagal. Tama? Yung mga buto, wala na. Yung nakikita po natin buto kasi 5 years ago, 10 years ago. Pero pag matagal na, libo na, wala na po. Yung kayang buto ni Rizal, nandyan po. Yung Magellan. O yung iba pa. Wala na po. Natabunan na. Nagdurog na. Kaya talaga kinain na ng lupa. Ngayon, natanong ko, anong pagkakaiba ng cremation at saka ano? Pareho na. Kaya tama ko yung nag-design. Kasi pag cremation, pinabilis lang. Okay? Yung namang ililibing, magdidecompose yan. Dadanas pa yan ng mga uod. At kung ano pa, iba pa, kung ano ba. Kaya, cremation na lang ako. So, yun yung po yan. Sa madaling salita, pareho lang. Ang magandang sabihin, ito, wala pong imposible sa Diyos. Nanggaling po tayo sa lupa, ang buto natin at katawan natin, galing sa Diyos. Anong ginawa niya? Kumuha siya at ginawa niya at tiningahan niya. At yung pong mababasa sa Ezekiel, ay nako, wala na po, pero nabubuo, dumarating, pati katawan. Kasi siya po may gawa mo. Kaya wala pong problema. Hindi dapat maging issue sa atin yan. Maganda lang yet ito. Bago tayo i-cremate, siguraduhin mong buhay pa. Ay, patay na ako, ha? Kasi baka buhay pa ako, magpapapalaga ko ito, masakit yun. O kaya, ililibing ako pagkatapos buhay pa. Meron po bang nalibing na buhay? Meron. Kaya kailangan siguraduhin mo, ha? Baka naman buhay pa, hindi pa kukunin nila pagkatapos kinilig ko sino. Anyway, nakakatuwa. Pero actually po, pareho lang. Ang Panginoon, bibigyan tayo ng bagong katawan at bibigyan niya po tayo ng buhay. Sa Daniel 7 naman po ay ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Maaring ito na po portray doon po sa maaring pinakadulo na. Kasi ang pagdating ng ating Panginoon ay, of course, darating po siya yung 1,000 years na paghahari niya. Then later on, pag-era, darating na naman po siya para girahin sa bandang huli at hatulan na si Satanas. At palagay ko, medyo huli na to. Ito sa Daniel 7. At pagkatapos, dyan na po natin nararanasan yung from everlasting to everlasting. Yan. Sa New Testament naman po, welcome kapatinalan. Ito po yung mga sinasabi, okay, na mga mababasa natin tungkol po sa future events. Halimbawa, Matthew 24, 3 to 14. Ewan po, pwede po nating ilagay ito kung saan natin binanggit yung mga future events. Tingnan po natin kung saan yan. Now, as he sat on the Mount of Olives, sino yun? Ang ating Panginoon Jesucristo. And then the disciple came to him at tinanong siya, tell us, when will things be? Yan po yung kanilang topic. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So parang dalawa yung tanong. Kasi yung kanyang pagbabalik uli at saka yung pagtatapos na, the end of the age. And Jesus answered, said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in my name. So ito po yung palatandaan kung saan darating yung po future events. Saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sunshine. In fact, sa tribulation, pwede po natin makita yan. At pwede din lalong makita yan dun sa tinatawag na after tribulation or sabihin natin, bago dumating muli ang ating Panginoon. Anyway, for sure, at least masasabi natin,
Yun itong palatandaan na maaaring sinasabi ng ating Panginoon sa Israel na kung saan nabubuhay nung panahon yan. So, if it talks about tribulation, wala tayo dyan. Okay, so, if it talks about during tribulation or after tribulation, which is, sabihin natin, pagbabalik muli ng ating Panginoon sa bago yung from everlasting to everlasting, well, masabi natin, tayo po ay wala nung dito. Kung tayo po ay hatulan ng Panginoon, hatulan ng Diyos ang salita. So, yan po ay kasama sa Matthew 20:14-14. At kausap po niya ay ang bansang Israel, o yung mga Israelita. Ito, alam natin, rapture. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. So, ito po ay talks about rapture. Napakalimutan po. Tingnan po natin yung mga views, pagkamat hindi natin kailangan pag-aralan ng mas malalim. Ano po? Meron pong tinatawag sa mga future eschatological events, yung tinatawag na premillennialism, amillennialism, postmillennialism. Pakibasa nyo nga yung tatlo kung mababanggit natin. Sige po. Millennialism. Post-millennialism. Hindi lang pala ako nabubulol sa inyo. Ang narinig ko lang isip. Pag sinabing pre, bago. Pag sinabing laban. Pag sinabing post, tapos na. Pag sinabing millennial, 1,000 years. So, pag sinabing premillennialism, naniniwala sila o tayo that Christ will return before a literal 1,000 year on earth. So, ibig sabihin, bago ang 1,000 years, darating ang ating Panginoon, diyan tayo. Mararapture tayo. Tama po? So, dito tayo sa pre. Bago 1,000 years, rapture muna. Kaya tayo po, pre-millennialism. So, bago 1,000 taon, kinuha tayo ng Lord. Kaya tayo, pre. Bago yung kanyang 1,000 year reign. Yung amillennialism, hindi po sila naniniwala dun sa 1,000 years. Symbolic lang daw yun ng tinatawag na current age with no literal 1,000 years. May naniniwala kong mga Christian yan. Okay? Maalala kayo kung sino yun. Okay? Meron din naniniwala, post-millennialism, na ang ating Panginoon sa Kristo babalik pagkatapos po ng, sabi natin, ng 1,000 years. After a golden age of Christian prosperity and dominance. Ibig sabihin, parang ang tinitingnan nila, yung tinatawag na prosperity and dominance, no? Mangyayari muna yan bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Kung yan po yung aking pagkaunawa. Believe that Christ will return after a golden age of Christian prosperity and dominion. Ibig sabihin, mararanasan muna ng tayong prosperity and dominion saka magkakaroon ng 1,000 years. Parang mahirap to. Parang ganito, before 1,000 years or even rapture, there will be prosperity and dominance ng mga Christian o ng ating Panginoon o kaya merong magiging mahusay na buhay or prosperity. Ano nakikita po ninyo? Kasi ang sabi ng Lord, ang sign, may mga famines, may mga ganito. Pero ito sa kanila, prosperity. Ano po ba nakikita natin sa mundo ngayon? Sa mga darating after 10 years, 20 years, sa palagay nyo, prosperity or war, famines, or pestilence? Bumubuti po ba ang buhay ng mga tao? Parang nakikita ko, pababa.
Kasi nakikita po natin yung mga gera, yung gano'n. At nakikita rin natin medyo mahirap na rin po ang buhay. No? Siguro kung pwede natin sabihin, halimbawa, yung dala, kung bumababa. No? Kasi yan ang nagsasabi ng economy natin. Nung kami po ay bata pa, ang dollar po ay naabutan po 6:1, 4:1. Ngayon po, magkano po ba ang dollar? 50. 58? Kanina lang, 56 ah. Anyway, wala naman akong galing problema dyan. Lalo na akong dollar. Pero ang point, from 4 to 6 to 7:1, 58 na. So ang tanong, pag tumataas po yung at bumababa yung pera natin, ibig sabihin, bumababa din ang kalidad ng buhay natin kasi nagmamahal. So hindi prosperity. Bagamat, parang ang bilis natin na magkaroon ng mga sasakyan, ng mga gadgets, parang prosperity. Pero alam po ba ninyo, mabilis din po na magkaroon tayo ng utang. O parang natawa kayo Di ba? Hindi bang pakitas ng kamay nang may utang? Babayaran natin. Okay. Nakaranas po tayo lahat ng utang. Salamat, bayad na. Kasi uso po ngayon, mga sasakyan, mga motor, hulugan. Mga bahay, hulugan. So marami mga, hulugan. So kung hulugan, ay may utang tayo. Naku po, ngayon ang utang, ang lalaki ng mga utang natin. No? Nagbabayad tayo ng napakalaki ng mga sasakyan, bahay lupa, mga kondo, di ba? Ang laki. Nung araw, di natin maisip na yung isang buwan bayad natin, nung araw po, bayad lupa na yan. Yung isang bahay, isang buwan ng hulog, sakyan, bayad lupa na. Alam po ba ninyo yung aming lote? 135,000 na. 165 square meter. Kung nagkabaliktad na, 165 lang ang property, 165,000, 135 square meter. Imagine, ngayon down payment lang yun. Napakamura. Ngayon po, hindi natin naisip, nagbabayad ang tao na siguro mga 30,000. Yan. Naranasan po namin yan, naranasan na namin yan. Yung merong pagkas, salamat, di sila gumata. Pero hindi may iwasan, nabubuhay tayo sa maraming mga gumata. Ang mabigat naman, hindi naman tayo makakabili. Kasi doon nga ginawa ng paraan, no? Na kung saan para maranasan natin. Pero actually, mahirap din kasi po tayo kailangan magtrabaho at kailangan natin magbayad. Kaya ang tanong, prosperity po ba? O hindi? Hindi pa rin, no? Kasi kailangan natin magbayad. Kailangan natin kumayo. Sino po dito ang nagtatrabaho pa? Yes. Sa bahay. Ako nakalala ko ito, maraming trabaho ito. Walang Kid na Edmo, no? Salamat, wala tayong oras dito, no? Nako, ito, nagtatrabaho po ito ng 8 hours to 10 hours. Imbis na umuwi, magtatrabaho pa rin siya. Uso po kasi yung mga ang tawag dito, mga lalamog at mga ganyan. Nakikita ko rin marami pala dito sa kanto. Kasi kailangan mag-sideline, no? Kasi kailangan ka magbayad. Halimbawa, nag-aaral na yung mga anak, di ba? Meron kang hulugan at marami kang iba. Alam mo, pinakamayaman ngayon, dalawa lang. Dalawang kumpanya. Lagi kong naririnig kahit sa mga funeral. Alam niyo kung ano yun? Lazada at saka Shopee. Natatawa kami. Napanood ako sa Facebook. Nagmimisa yata o nangangaral ng pastor. Sinyosi sila, umiyak. Tapos may sinisigaw, Mr. Ganito po, Shopee! Tawanan yung mga tao. Araw-araw. Sino na po ang nakabili sa Lazada at Shopee? Pakitaas ang kamay. Lahat, ano?
nando doon. Salamat, nakakabili tayo kasi sabi nga po nila, mas mura. Totoo po. Kasi po yung television ganito, maabot po ng 20,000 o 15,000. Sa Shopee, 200 piso lang. At napakamura. Yung sapatos ng misis ko, 1,000 mahigit. Ano? Aba, nung binili sa Shopee, wala pang 100. Siyempre, dinagdag yung, ang tawag dito, yung pagano, naging 100 plus. Alam mo ginawa niya? Prosperity, 3 binili niya. Iba't ibang kulay, may brown, may itim, ano yung isang kulay. Ayun, naglagay pang suot at ang tiba. Shopee, huwag yung tingnan to, hindi to Shopee. Ang Shopee, pero hindi Shopee, mura po yan, okay? Pero ang point po dyan, parang malabo. Tayo po, darating ang panahon, mahirap ang buhay. Papayarap. Ano po? At dalangin natin, sana, maging total prosperity. Pero ganun pa man, ang iniintend ng prosperity ay yung pagdating ng ating Panginoon. Yun. At huwag kayong nagdalala, tayo, sabi ng Panginoon, ano man ang karanasan natin sa lupa, ipo-provide po niya yung ating pangailangan. Amen? May utang ka, mababayaran mo. Amen? Parang mahina. Ulitin natin, may utang ka, mababayaran mo. Okay. Karanasan ko po yan, nabayaran namin. Okay? At ang utang ay hindi po binayad para umutang ulit. No, hindi. In fact, napakabukin ng ulit na sa karanasan natin. At salamat sa Panginoon, wala po tayo naglingkod, kasama na ibang mga kapatid, hindi po namin maranasan na manghiram kahit sa po at magsabi sa mga kapatid. Kasi ang sabi ng missionary namin, at mga kapatid, sabi niya, sabihin mo yan sa Panginoon. Kasi buta ako sa kanya. Pero nga po, sabihin mo yan sa Panginoon. At sabi niya, tama po. So I've never done that. Kahit po sa aking mga kapatid. Okay? To tell them that I need something. Bahala kami. At ang Panginoon, pinatunayan po niya at napakabuti. Kaya wala pong maniningin sa akin. Okay, salamat. Sa amin. Salamat sa Panginoon. Okay. The second coming of Christ. Yun. Is a central event in the Christian eschatology where Jesus Christ is prophesied to return to earth in glory and power to establish His kingdom. Maybe it talks about 1,000 years of reign, judge the living and the dead, and bring about the fulfillment of plan for creation. Maybe it talks about yung kung pinakahuli na, hatulan niya ang tao. Unlike the rapture, ito ay from, medyo sa dulo na po ito, yung tinatawag na new order, new heaven and new earth. Unlike the rapture, which involves the catching of believers, the second coming is a visible, triumphant return of Christ, witnessed by all, as described in passages in Matthew 24:30 and Revelation 19. This event marks the end of the current age and the beginning of Christ's reign. So, in the future, bago po sabihin natin, yung pagdating ng ating Panginoon, ay mararanasan po yung mga chaos at iba pa, at pagkatapos po yung triumphant entry ng ating Panginoon. Sign of the age, tribulation. Alam na po natin yan. Ano po? Mababasa po yan sa Matthew 24. Yung binanggit pala po na natin kanina ay nandun po yung tinatawag na tribulation. The days, ang sabi po, sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken. So, yun po yung tawag natin signs. Then, of course, yung rapture, ay nabasa po natin yan, sinasampalatayanan po natin yan. And then, ito po ay nabanggit natin noong Sunday, pre-tribulation and mid-tribulation and post-tribulation. Alam mo po natin na ito na ating po. Saan po tayo dito? Apo, sa pre-tribulation. Yung pong iba ay gumagamit po ng ibang talata ni tribulation, Revelation 7, at yung post-tribulation, ginagamit po nila yung Matthew 24, 29 to 30. Mararanasan po nila pagkatapos ng tribulation. Pero po, kung teksto po ng Matthew 24, ay of course, kasama po yung Israel, o yung sumunod po sa bilang pagbukas po natin, ano po ang ating application or implication? Sabi po sa Titus, nasulat ni Pablo, kay Tito, ang sabi, for the grace of God
that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. And then ang sabi ko, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Sa madaling salita, ang hamon po sa atin ay mamuhay pa tayo na mayroong pag-asa saan po sa katwiran, sa kabanalan, at iwasan ang mga gawain ng sanlibutan. At mamuhay tayo na mayroon pong kaseryosohan sa ating pananampalataya at pagiging makadiyos habang tayo po ay nandito sa lupa. Yan po ang buhay natin dito. Pinapangaral natin ang Ebanghelyo, ipinakikita natin at sinasabi natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at namumuhay tayo para sa Kanya. Yun po ang dahilan yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nandito pa sa lupa. Yes, totoo po, meron po tayong purpose dito at ang purpose natin, una sa lahat, ay pangaral po natin ang Ebanghelyo ng Diyos. Meron tayong pagkakataon, sabihin po natin yan, halos sabihin natin, pagkakataon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa sino man, na ating makausap. Ano po? Araw-araw. Ano po? At pagkatapos, mamuhay po tayo para sa Kanya. Yung ating buhay po dito ay pansamantala lamang. Salamat sa mga kaligayahan at kagandahan ng ating naranasan sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa mga plans natin. Pero tandaan po natin yan, napakabilis lamang po yan. Akala ko po mabagal yan. Mabilis lang pala yan. Hindi po palagi na ganito yung ating karanasan. So, huwag po tayo masyadong mag-dwell sa mga bagay ng sanlibutan, sa mga bagay ng mga material. Kaya maganda rin po, nagagalak tayo sa mga achievements, sa mga karanasan natin na binibigay ng Panginoon sa magitan ng ating pamilya o maging sa ating mga trabaho at maging sa ating kalusugan. Pero palagi po, araw-araw, pagkatapos po niyan, babalik tayo sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin, sa pagbasa ng Kanyang mga salita, at sa mga pagsamba at papuri sa ating Panginoon at maging sa fellowship po natin bilang Kanyang mga anak. Yung pong ginagawa natin, sooner or later, ganito po mangyayari sa atin pagdating po ng panahon na paghahari ng ating Panginoon sa atin, sa Kanyang Iglesia. Kaya po, siguro ang challenge sa atin, ang pamumuhay dito natin ay talagang pansamantala. Yung mga karanasan natin maganda at hindi, likely lang yan. Kumpara dun sa pag-asa na ating maranasan kasama ng ating Panginoon. Meron ba kayo minsan mga problema at pagtangis at pagluwa? Pinangako din ng Panginoon. Papahiran niya ang ating mga buhay. Na ang ibig sabihin, wala na pong kamukutan. Lahat ay mga kaligayahan at kapayapaan sa atin. At lahat ng bagay dito sa lupa, Diyos. Napunta ako sa isang at nadaan sa isang napakalaki at magandang subdivision na makikita natin napakaganda ng mga bahay. Ang lalaki ng mga bahay. Pero walang nakatira. Isa lang, dalawa lang, tatlo lang. Pero naman tayo nakikita sa mga sobrang depressed. Marami rin po yan. Pero ang masasabi natin, isang bagay lang. Pareho lang. Mabilis lang po yan. Yung mga karanasan natin. Kami ni Wyatt, parang ang bilis lang, nag-aalaga ng bata. Yung isa napunta sa Panginoon, yung dalawa, tayo na ng Panginoon. Kala ko, matagal yan, bilis.
Darden. Nagpe-pray, magkaanak siya. Magkaanak, may pamilya. No? Palangit. At yung iba sa inyo, kahit di pa kayo pang lola, lola na kayo. Hindi pa sinyo. Ang mga dito, salamat. Alam niyo kaya ako nababanggit? Kasi maraming mga kapatid ng Panginoon, enjoy niyo yung mga anak. Natutuwa ako sa kapatid na Dennis. Kasi sa kanyang mga post at saka pag-uusap namin, he's just enjoying what is present now. Being with their kids, with his kids, mga anak niya. Kahit minsan, may ulan, may baka, naghahatid, no? Susundo. Karanasan natin lahat, no? Salamat. Wala na ako nahatid. Nami-miss ko din. Siguro, iba naman ang ihahatid ko. Hindi naman ang buhay natin. Pero alam nyo, napakabilis na ito. Kaya sa bandang uli, pag-higa natin sa higaan, ang Panginoon pa rin ang kausap natin. Siya pa rin ang ating haharapin, maging dito at sa dapat. Tayo po natin po. Panginoon, salamat po sa mga ganito. Salamat sa pag-asa na meron kami. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ninyo at sinabi at inilahat sa inyong mga salita. Maraming mga bagay na tunay po na nakikita namin na napakalaki ng pag-asa na naghihintay sa amin at mararanasan pangako sa inyong mga salita. Kami po'y nagpapasalamat sa pangako. Salamat po kat ang pamumuhay dito ay napakabilis namin. Nawa, maituon namin ang aming buhay sa inyo naman. At enjoyin din po namin ang mga bagay na pinagkakalog mo sa amin. Kasama ang aming paglilingkod sa inyo. Pagpalaan niyo po ang inyong mga anak at ang inyong mga salita sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede po tayong maupo at meron po tayong mga kaloob o offering dito po sa harap. Hindi ko alam kung ito po ay pagpasa natin at bago po yan ay sabi po sa mga kasulatan bago ipasa ni Dennis at mukhang mga handa ating mga kapatid ay ang Panginoon po ay palagi ay nagbibigay ng pagpapala sa atin ng kalusugan ng mga mga bagay. Sa ating paghanda, sa ating mga pagkakulo, of course, bigyan ko ito ng kasama. Kaya po natin tumayo at bago po sa ating pagkakas ng halik. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Meron po kami mga kasama at mga kapatid. Salamat sa kanilang magandang buhay. Salamat at sa kapayapaan at kaligayahan at blessing sa kanilang tahanan at sa kanilang pamilya. Meron din po kami mga kapatid at kasama na meron mga karamihan at nagpapalakas. Dalahin ko po Panginoon. Ipanauli mo. Ibabalik mo ang kanilang kalusugan. Lord, ingatan niyo po ang bawat sa amin. Ingatan niyo ang mga mahal sa buhay namin, ang aming mga anak. Pagpalaan niyo po sila Panginoon sa kanilang pag-buhay. Ang mga nag-aaral, ingatan po niyo sila. Ang mga nagkabiyahe, saan mo sila natin ang mga nag-aaral. Pagpalaan niyo po ang kanilang sambahan. Maging kanilang mga sambahan. Pagagalingin niyo ang kanilang mga kanilang. Mga kapatid, takitin niyo ang biyaya ng ating Panginoon. Bless you. The Lord will keep you peace. In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen. God bless you.
eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is leader. Awesome in power. Our God. Our God. Once again, into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Okay, maupo po tayo muna sandali at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat meron po tayong kahit paano siguro tanghalian na rin masasabi yan. At ang ating paboritong menu ay Palabo. Pansit Palabo. Okay? At salamat sa ating mga kapatid na mga nanonood sa Sunday dito pa rin po. Okay? At after next Sunday, which is last Saturday ng July, ay sa Kenny Rogers. Kaya hindi nakakatin, naasahan po namin na sa Kenny Rogers ay magkakasama-sama tayo sa last Saturday. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.